Hello mga ka-try! Kumusta po kayo? Welcome to another episode of Try Garden to Table. This is Let's Try Organic Part 2. Ay, salamat na tapos din yung interview ko with Sir Rom at saka ni Sir Dave Oro. Nakaka-nervyos. Anyway, noong nakaraang episode natin, in-explain sa atin ni Sir Eden Postales, the Agrolenial, kung ano ibig sabihin ng organic gardening. Pag sinabing organic, as in wala ka talagang gagamitin ng mga synthetic, mga chemical sprays, mga gagamitin mo lahat ay puro mga natural na pamamaraan, mga organic fertilizers, mga ganyan, at saka mga natural insect sprays. Okay, so wag na natin patagalin. Let's watch the final part ng discussion na nito. Let's watch this. Okay, medyo mahaba-haba po ito, no? Yung basics of organic gardening. Bali, papasadahan lang natin yung buong procedure simula sa buto hanggang sa makapag-harvest ka. Pero bibigyan ko rin kayo ng iba pang mga tips and techniques along the way, ano? So, umpisa, syempre, number one, humanap ka muna ng area sa inyong bakuran na magandang yung tama ng araw, yung sinag ng araw. Hindi siya napapayungan ng mga puno or ng mga pader, ng mga dingding. No, kailangan simula sa sumikat yung araw hanggang sa lumubog yung araw, naarawan yung spot na yun or yung area yun. Doon ka magandang maglagay ng containers, mga paso, or doon ka maglagay ng mga tanim. Okay? Meron kasi tayong tinatawag na photoperiod requirement, yung duration na dapat na naarawan yung halaman. Kapag nabitin yung halaman sa natatanggap yung liwanag galing sa araw, posible makapekto sa paglaki niya ito. Okay, so number one, humanap ka ng isang lugar na maganda ang sinag ng araw. Number two, kung sa container kayo magtatanim sa mga paso, so i-ready nyo na, hanap na kayo ng mga container na pwedeng pagtaniman. Pero hindi lang naman tayo limitado sa paso mismo. Maliban sa paso, ang daming pwedeng pagtaniman. For example, yung mga lata ng gatas, no? Yung mga lata ng fruit cocktail, lata ng condensed milk, yung lahat ng lata. Sa sardinas nga, may nakita ko, nagtatanim nila sa lata ng sardinas. Yung kaliit na yon, nalalagyan lang nila ng laman, tapos lalagyan ng butas sa ilalim para magkaroon ng drain. Yun, pwede na sila magtanim din ng pechay or ng mga lettuces, yung mga mabababaw kumagat. Yung yung mga bote ng soft drink, no? Mga bote ng soft drink, mga bote ng tubig, yung mga malalaki, yung galon, pwede rin doon. Sa mga timba, pwede rin. Tabo, pwede rin. Lahat. Ang rule of thumb natin, kung kaya niyang humawak ng lupa, pwede mo siyang taniman. Okay, ang sekreto lang dito, lagyan mo siya butasan mo lang siya sa ilalim para magkaroon ng drain, para kapag nagdilig ka, hindi malulunod yung ugat ng halaman, merong lalabasan yung tubig. Okay? So, number 2 yon. And then kapag nakahanap ka na ng mga pasok mo, kasunod nun, either bumili ka or gumawa ka ng sarili mong potting mix. Potting mix yung tawag doon sa ilalagay mo sa loob ng mga containers. Yun yung magsisilbing lupa ng pagtataniman mo. Okay, so marami tayong mga formulations niyan. Maski lupa lang, pwede na kayo mag-start. Pero yung mga mas advanced, may iba hindi gumagamit ng lupa, meron mga soilless, tinatawag na soilless potting medium. Tulad ng mga vermicast, carbonate trisal, zeolite, may buhangin pa nga dyan eh. Yung iba coco peat, yung iba rice hull. Marami ibang pwedeng pagpili-pilihan. Meron din man akong video patungkol ng i-search nyo na mamaya pagkatapos na itong programa natin. Okay? Siyempre, paano tayo magtatanim kung walang mga seeds? Yun yung kasunod natin, no? Bili muna kayo ng seeds or any planting material. Pero kung ayaw nyo naman gumastos muna agad-agad or hindi naman kayo makalabas ng bahay para bumili ng mga seeds, yung bawang tsaka yung sibuyas, pwede nyo pong itanim yun. So itanim nyo lang yung kalahati ng bawang tsaka ng sibuyas, tapos magugat na yun, napakadaling paramihin. Tapos magdadahon na siya after a couple of days, no? Or pwedeng umabot ng 1 linggo, basta naarawan siya tsaka nadidiligan. Okay, kapag may seeds na kayo, magtimpla na rin kayo ng mga fertilizers. Tulad nung sinabi ko kanina, papalitan mo yung mga chemical chemical fertilizers. Merong mga homemade na mga fertilizers, no? Tulad ng mga fish amino acid, yung mga reject mo ng mga isda, or kuha ka ng mga pinaglinisan ng isda sa palengke, babad mo sa molasses, or kung wala kang molasses, brown sugar, 1:1. Halimbawa, meron kang 100 grams ng mga kaliskis or hasang ng bitukan ng isda,
100 grams din ng asukal. Paghaluin mo yon, after a couple of weeks, magkakatas yun, magsasabaw. Yung sabaw nun, yun na yung pandilig natin. Siyempre, may dilution rates din yan, mga 10 ml per liter of water, okay na yan. So, yun yung pinaka, concept niyan, yung step 4 natin, magtimpla o gumawa ka ng sarili mong mga liquid and solid fertilizers. Mga compost. Mag-composting ka na rin. Yung mga nawawalis mong tuyo ng dahon, sa bakuran, ipunin mo lang, lagyan mo ng mga microbial inoculants, no? Tapos, bulukin mo. Pagkabulok nun, yun na yun. Palaman mo na yun sa lupa. Compost na yun, fertilizer na rin yan. Okay? Yung mga liquid fertilizers, pwede siyang gamitin once hanggang twice a week. No? 1 hanggang 2 beses kada linggo. Pwedeng Monday at Thursday. No? Pwede yun, twice a week. Pero kung busy ka, every Monday lang, okay na yun. No? Once a week, pwede na yun. Yung mga solid fertilizers naman, tulad ng mga compost, gagamitin mo yun sa land preparation, pag bubungkalin mo na yung lupa. Or kapag ka nakatanim na, may halaman ka na, may gulay ka na nakatanim, ilalagay mo lang dun sa gilid. No, ang tawag dun side dressing. No, so isang beses mo yun gagawin, kada 2 linggo, once every 2 weeks mo siyang gagawin. Yun yung tinatawag natin side dressing. Okay? Kapag ka nakaka-experience ka ng mga infestation, ng mga peste sa taniman, meron, tulad yung sinabi ko kanina, may mga homemade insect spray tayong pwedeng gawin. No? Merong mga chili-based spray, vinegar-based spray. Yung iba dyan, merong dishwashing liquid, tsaka haluan lang ng cooking oil. Yun, okay na yun. Pang-spray nun, repellent na yun. Tsaka kung meron kayo dyan mga marigold, tanglad, citronella, mga herbs, sama nyo na rin doon. Kasi yung amoy nila, pwede magtaboy ng mga insekto. Okay? Ano pa ba? Yung advantage, no? Yung advantage ng paggagawa or pagkakaroon ng sarili nyong garden. Number 1 is food sufficiency. May pagkain kayo. May may pandemic man o wala, at least meron kang sariling pinagkukuhanan ng mga sariwang at safe na gulay tulad nung kahit mga peche-peche lang, sitaw, kamatis, talong. At least meron kang sariling production diyan, hindi ka na bibili sa palengke, bawas na rin sa gastusin niyan. Okay? Encourages members yung mga kapamilya niyo diyan, kasambahay ninyo na pwede nyong ihikayatin na tumulong sa inyong gardening. Kasi ang gardening daw, therapeutic daw yan, nakakatanggal ng stress ba. Okay? At the same time, kapag na-maximize mo na yung production mo, magaling ka na, ang galing mo na mag-produce, yung bakuran nyo, punong-puno na, parang gubat na dyan. Yung sobra ng production, kung hindi nyo na kayang ubusin, within your family, yung inyong production, pwede mo nang itinda yan sa mga kapitbahay mo. No, siyempre hindi na pwede yung hingi-hingi. No? Patitikimin mo lang sila ng konti. Kapag maganda na yung production mo, pwede mo na silang bentahan. Okay? So added income na rin 'yon. So nakatipid ka sa mga gastusin mo, hindi mo na ipinamamalengke kasi galing sa sarili mong bakuran. Pinagkakitaan mo pa kasi hindi mo naman maubos yung lahat. Ibinebenta mo na sa mga kapitbahay mo diyan or within your locality. No? So yun yung mga advantage ng organic gardening. Maraming salamat Sir Eden sa explanation niyo na yan. Siguradong marami na namang natutunan ng mga katry natin. Ayan na, narinig niyo po. Kailangan pala sa organic gardening, merong magandang spot, yung sunny spot dun sa garden niyo. Pumili na kayo. Kasi meron palang photo period requirement na ang mga halaman, hindi sila pwedeng mabitin sa araw. Okay, tapos yung mga liquid fertilizers, in-spray sa atin, at saka yung potting mix. By the way, mga try, kung narinig nyo yung sinabi ni Sir Den kanina na vermicast, tumutukoy yan dun sa dumi ng worm or yung bukod. Ayan, nagsisilbing potting mix, pwede natin gamitin sa pagtatanim. Makakabili na po kayo niyan online. At very easy lang naman pala yung pag-organic gardening, hindi naman ganun talaga kahirap. Agree ako dun sa sinabi ni Sir Den kanina, kung may extend pa itong ECQ natin mga try or GCQ or MGCQ, talagang maganda pagtanim na rin talaga tayo. Huwag yung puro hingi. Kasi okay lang naman kung minsan-minsan, pero ang tanong, gaano ba kadalas yung minsan? Once a day? Naku, di araw-araw yun. So, magtanim na rin tayo para hindi na rin mainis yung kapitbahay natin sa atin. For food security na rin at makakatipid na rin tayo, healthy pa, di ba? Kaya naman mga try, magtanim na kayo the organic way. Now, here's this week's gardening tips.
magtanim ng mga gulay na pwedeng i-mix or pagsamasamahin. Example, kung meron po kayong tanim na papaya, samahan nyo na rin ng malunggay or ng sili or luya at saka tanglad. Uy, manok na lang ang ulam no. Ang kasunod niyan, tinola. O, di ba? Pero napansin ko mga try, hindi masarap pagsamahin yung luya at tanglad. Kung magluluto po kayo, kung luya lang ilalagay nyo, luya lang. Kung tanglad, tanglad lang. Number 2, kung meron po kayong tanim na talong, okra, kamatis, sibuyas, kalabasa, ang kasunod nun, pinakbet na. Ano ba yung pinakbet? Yung pinakbet po ay famous Ilocano dish po yan na kung saan pinag-mix lang naman yung mga gulay-gulay. Oo, tapos nilalagyan lang yun ng bagoong pangasinan. Ay, yung iba po, ang ginagawa nila dyan, ginigisa nila pag nagpipinigdip sila. Pero yung kung pupunta po kayo sa bandang Ilocos, karamihan dyan mga tao, hindi sila nagigisa. Oo. Ang ginagawa lang po nila, nagbuboy lang sila ng konting tubig na mayroong sibuyas, bawang, luya, kamatis, tapos lalagyan ng konting bagoong pangasinan. Pag kumulo yun, ilalagay lahat yan, kalabasa, talong, okra, tapos minsan may kasama pa yan na malunggay, yung bunga ng malunggay, napakasarap. And then, pag kumulo po yan at nag-shrink po yung gulay, makikita niyo luto na po yan. So, sa Ilocano po, yung napag-shrink, ang tawag po dyan ay kumbet or kimbet. Ayan, kaya naman po, natawag yan o tinawag yun na pinakbet kasi nag-shrink ng gulay. Yung po ibig sabihin nun. Naku, tapos sasamahan niya ng papaibabawan niya ng inihaw na bangus ng dagupan or kaya tilapia fried tilapia ng Taal, courtesy of Sir Paan Kalanisan. Hello, sir! Ay, ako, sana padalang tayo nandito. Naku, napakasarap, talimas, maganda yun, ating. By the way, mga katry, ang tamang pronunciation po ng pinakbet ay pinakbet. O, yun talaga yung totoo nun. Anyway, minsan kahit ako nagkakamali ako sa pronunciation kasi meron din po akong dugong Bisaya. Kaya medyo, mix blood. Anyway, pinakbet po ang tunay ng tamang pronunciation yan. Kung titingnan niyo po sa IPA, sa phonetic alphabet, yung pag-pronounce niyan, yung symbol niyan, parang number 3 tapos meron dot na dalawa. Ayan. Parang pinakbet, ganyan. Malalaman niyo po kung Ilocano po yung nagsasalita or yung nagluluto ng dish na yun, sa pamagitan po ng kanyang pronunciation. It's pinakbet. Oops! Hindi ito try to taste news judge ha. Anyway, kapag nakapag-harvest tayo ng mga gulay natin na yan, ipapaluto natin yan sa kanya. Okay, so finally mga katry, bago tayo tuloy magtapos, shout out po sa mga katry natin na mga taga-Amadeo. Andyan sila Ate Enfer de Jesus, si Ate Mercy Roeda, si Ate Rose Cyrus, si Ate Fe, Marcelo, si Ate Del, at saka si Kuya Tikboy Garces. Hello po sa inyong lahat dyan. Mag-iingat po tayong lahat kasi GCQ pa rin tayo. And also sa mga taga-San Jose, GMA Cavite, especially kay Michael. Ay, tama! Okay, tuloy ko. Shoutout din po sa mga taga-San Jose, GMA Cavite, especially po kay Michael Narciso, pati kay Sir Jazz Gutierrez. Taga-Spraken Heights po yan si Sir Jazz. Kung ang textbook nyo ay welding, expert yan si Sir Jazz sa Spraken Heights, San Pedro Relocation Center National High School. And also, shoutout din sa Rivera Sisters, kay Ate Roda, kay Grace, kay Raquel, at kay Ma'am Ruby, taga-Gmats naman po yan. At expert naman po yan pagdating sa cosmetology. Kung animation naman, yan, expert naman dyan, si Ma'am Grace Rivera. Nag-Spraken Heights din po yan siya. And next ko rin pong batiin sina Gary at si Leia Bunaw, kung sa kay Tita Adi, and also Irene and Jess Peñalosa, dyan po sa Pasay City. Hello, kumusta kayo? And laging ingat-ingat po. Okay, so muli mga kakrak, thank you so much for watching. Please like this video and share po sa mga kakilala ninyo na mahilig sa organic gardening.
I-share nyo rin po yung previous na episode namin, yung part 1 ng episode na ito. And please like our Facebook page and please subscribe to our YouTube channel. Maraming salamat po, Sir Reden Cristales. And mga ka-try, see you all again next week for another episode of Try Garden to Table.